Yung naunang surface trough ay nasa may bandang kaluran na ng Zamboanga Peninsula. Hindi siya nagtuloy, pero yung kapalit na bagong convergence, inaasahang maging isang shallow trough uli sa loob o sa susunod na 24 oras. Magiging ganap na bagyo ba ito this time? Ating aalamin. At inaasahang invest formation sa kanlurang bahagi ng Palawan, inaasahang itataas ngayong araw. At ang monsoon trough na mahahatak nito ay magdudulot po ng malawakang pag-ulan sa kanluran pa rin ng bansa, kasama na ang Mimaropa, western portion ng Visayas at Mindanao, at sa silangan ng Luzon ay asahan ang mga kalat-kat na pag-ulan at localized thunderstorms. Hello, magandang hapon po mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, July 13, 2024. Ang oras sa ating boss ngayong hapon na ay 1:14 na ng hapon. Well, medyo hapon na tayo dahil sa medyo delay yung mga feeds ng ating mga real-time weather forecast. At dahil sa medyo nasa labas din at meron tayong naging meeting, kaya medyo tanghali na rin tayo hapon nakapagbalita. Pero maganda rin ito dahil at least nakalipas na ang 6 hours para sa panibagong input na mga inaasahang galaw ng ating weather systems. At makikita natin mula sa Doppler radar imagery ang malawakan pa rin ang mga tubig ulan dito sa may silangang bahagi ng Lower Luzon mula Kasiguran, Aurora, Isabela, pababa ng Baler at the rest ng Quezon Province. Kaya nakakaranas sila ng mga localized thunderstorms at kalat-kalat na pag-ulan ngayong hapon. Inasahan lalo na sa katimugang bahagi pa rin ng Luzon at kanluran ay patuloy kayo makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan, lalo na nag-accumulate na yung invest o shallow low pressure area sa kanluran bahagi ng ating bansa na magbubunsod naman ng malakasang pag-ulan sa may bandang Vietnam. Medyo sinuwerte lang tayo dahil kikilos ito pahilagang kanluran patungo nga po ng bandang Hanoi o bahagi ng Vietnam at Southern China region na medyo maiiwas o papalayo sa kalupaan ng bansa. Pero asahan yung mahahatak na habagat nito at monsoon trough ay magdudulot ng mga pag-ulan sa kanluran ng bansa, lalo na sa katimugang kanluran ng ating bansa. Sa lalas sa presyo ng tala na weather station, kaninang madaling araw, 5:07 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon, nasa 33.2 degrees Celsius pa rin ang pinaka-highest na temperature sa amin. Kahapon ito ng hapon at 2:20 PM. Ibig sabihin lamang ay bahagyang mataas ang aming heat index pa rin na nasa danger level of 46 degrees Celsius ang init pandama. At kung titingnan naman natin sa PH 16 past 24 hours naman, ang Tugigaro pa rin ang grabing nakakaranas ng grabing init at alinsangan at asahan pa rin yan ngayong araw, itong maghapon. Bagamat magkakaroon kayo ng mga ilang isolated rain showers ngayong hapon, pero nanguna sila sa 37.2 degrees Celsius na grabing init in the past 24 hours. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nasa 17.2 degrees Celsius ang pinakababang temperatura at pagdating sa Ilolan, grabe po na naranasan nila yung naunang surface trough na hindi naman siya naging active low pressure area o invest, pero yung shallow trough na nag-embed sa monsoon trough ay nagdulot sa kanila ng total of 196 mm na almost torrential rainfall, kaya nakakaranas ngayon kabilang na ang Lanao del Norte, Lanao del Sur na mga matitinding pagbaha. Kaya ngayong araw, ingat po sa mga kababayan natin, lalo na dyan sa bandang Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur at Lanao del Norte, and the rest ng Sorsogon din, dahil patuloy kayo makakaranas dahil nandyan po yung sentro ng surface trough na supposed to be na binabantay natin 2 days ago, na pinalitan naman ito ng bagong another shallow trough sa may bandang Palau na i-discuss natin mamayang konti lamang. Sa ating outside humidity, 73% po ang ating outside humidity at since last hour, wala namang nagbago. Pero mababa ang ating atmospheric pressure ngayon at 1,004 hectopascals. Ibig sabihin lamang may nadedetect na tayo na malakas na low pressure area malapit dito sa amin sa Caloocan. Malamang ay ito yung low pressure area na nabubuo ngayon sa may kanluran ng ating bansa
sa karagatan po ng Vietnam ngayon. Buti na lamang bandang labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility na gaya nating report 4 days ago ay malayo na makaapekto nga ito sa Pilipinas. Yung monsoon trough lamang o mahahatak na southwest monsoon natin o habagat na temporaring lalayo sa mga susunod na araw kapag itong low pressure area sa may kanluran ay unti-unting kikilos pa northwest patungo nga dito sa may bandang Hanoi, Vietnam. So take note yan mga folks. So wala po tayong dapat alalahanin dyan. So since nasa 1,400 hectopascals tayo, nangangulugan lamang na may nadedetect tayong low pressure area malapit dito sa kanluran ng Luzon. Malamang yan nga po sa may bandang Vietnam. So watch out po. At sa mga kababayan natin sa may Vietnam, handa-handa na po dahil nasa malakas po ang mga pag-ulan dito. Sa ating high tide and low tide status, may 1 hours and 4 minutes pa po kung maximum high tide. So, ibig sabihin lamang ay nasa high tide level na po tayo mga folks. At kung sisilipin natin yung latest status ng ating high tide and low tide, ngayong araw ay nasa 0.6 meters lamang ang pinaka-maximum high tide nito na nabanggit na natin 4 days ago. So, hindi naman sobrang mataas o malalim ang karagatan. Ingat na lamang sa bugso ng southwest monsoon na unti-unti nang lumalakas dahil nga po sa nabubuong low pressure area sa Vietnam. Ngayong hapon sa thunderstorm advisory, inaasahan daw na may mga moderate and heavy rain showers ka po. Inaasahan natin talaga ngayong hapon. At may malakas daw na paghangin dito sa Rizal, Metro Manila, Bataan, Zambales, Pampanga. So halos buong Central Luzon na po yan sa loob ng 2 oras po. So expected, dito naman sa katimugan ng Cavite, bandang Tansa, General Trias, 13 Materes, Dasma, Maragondon, at dito sa may bandang norte sa Bulacan, San Jose del Monte, North Sagaray, Batangas, Nagsugmo sa Katimugan, kasama na ang bahagi ng Laguna. So halos Central Luzon, kasama na Metro Manila at bandang Southern Luzon o Calabarzon, ay within 2 hours daw ay asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. Expected natin yan dahil makikita nga natin sa ating Doppler radar imagery na malawakan na naman ang accumulated water vapor mga folks, lalo na't lumalakas na yung invest na low pressure area sa may kanluran nga po ng bansa. So watch out. At sa ating almanac, so may katanghaling araw kaninang 5:34 AM at inasan lulubog ito mamayang 6:29 PM at ang ating almost first quarter na waxing crescent na liwanag ng buwan at 43% illuminated ay kasisikat lamang ngayong tanghali, ngayong umaga rather ng 11:23 AM at nasa elevation na ito na 28 degrees. So, kasalukuyan pa lang na moonrise pa lamang. At mamayang gabi na ng 11:27 PM naman lulubog ito. So, bago lumubog sa mga maganda ang himpapawirin, makikita po kahit sa umaga ang itong magpa-first quarter na liwanag ng buwan. At diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na po ito ng Linggo. So, this whole weekend, asahan ang maulap na himpapawirin at unti-unting pagsama ng panahon dito sa may kanlurang bahagi ng bansa dahil nga po sa lalakas po yung pahahatak na southwest monsoon natin kasabay ng monsoon trough na nagtatraverse dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So expected yan hanggang bukas po ng Linggo, magiging maulap ang himpapawirin natin at mga localized thunderstorms po at medyo masungit ang bugso ng ating southwest monsoon habang ito ay lumalayo at 100% chance ang pag-ulan ngayong araw. At bukas naman ay 84% naman ang chance ng pag-ulan. So sa mga taga-kanluran, mula dyan sa may bandang kanluran ng Luzon, pababa na yan ng southwestern Luzon, Mimaropa, all the way, kabilang na, Zamboanga Peninsula ha, at west portion sa Visayas, dahil sa mahahatak na habagat, ay unti-unting medyo susungit po ang panahon sa inyong mga lugar dyan. So watch out po sa biglaang pagbaha at paglakas ng hangin kasabay ng mga malalakas ang buhos ng ulan. So, take note dyan. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawakan na kaulapan nito. Nagkakaroon na ng upward low circulation at meron na siyang vertical shear na sumasama nito habang kumikilos ito pahilagang kanluran. Yan. Ito ay si 99W. Yan, si 99W na po. Itinas na po na aking tropical cyclone sector. Yan. At binanggit na rin natin 2 days ago pa ay inaasahan na ito ay kikilos pahilagang kanluran at yung mahahatak na southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng Mimaropa ay magdudulot po ng malakas ang pag-ulan lalo na sa iba't ibang bahagi ng kanluran
ng Visayas at Mindanao area. At yung malawak na kaulapan nito at mula sa pinakasentro ni 99W, yan, ay magdudulot na ng unti-unting pag-enhance ng kanyang water vapor at magdudulot po ng malawakang pag-ulan sa may bahagi po ng Vietnam, ha. At habang ito'y kumikilos pa ilagang kanluran patungo ng Hanoi, maapektuhan din ang paligid nito ng Southern China region, yan sa may bandang Hainan sa mga susunod na araw. Yan, kung zoom in natin, makikita po itong si 99W na ito ay kumikilos pahilagang kanluran, ha. Ayan, kung titingnan niyo sa mga forecast, ito ay kikilos pahilagang kanluran po. So maapektuhan yan sa mga susunod na araw ang bahagi nito ng Vietnam hanggang Hanoi at kasamay na ang bahagi ng Hainan sa Southern China area. At yung monsoon trough naman na mahahatak nito at inaasahan na po natin na mahahatak po yung ating habagat kasama na ang monsoon trough at yung influence nitong si 90W rito na itinaas na rin ang tropical cyclone sector ay magbubunsod po ng malawakang pag-ulan sa buong bahagi na yan ng Mindanao, lalo na sa buong Lanao del Sur, Zamboanga Peninsula, Sorsogen, Davao Region, Caraga, at sa may kanluran naman ng Visayas ay ang area na ito ng Panay Island at Negros Region dahil yung outer trough nito ay nag-accumulate sa may kanlurang bahagi ng Panay Island at Negros Region na magbubunsod po ng malawakang pag-ulan. Ingat po sa mga pagbaha at huwag naman sa magkaroon ng pagguho ng lupa, lalo na sa kalupaan nito sa Zamboanga Peninsula at the rest ng buong Visayas, lalo sa may silangan, dahil malawak po yung surface trough ay magdudulot po ng mga mauulap na hipapurin dito at magbubunsod po ng mga kalatang pag-ulan na may ilang pagkindat at pagkulog. Lalo na sa may bahagi ng Hilagang Patin at Eastern Samar Region. At dito sa may bandang Cebu ay nakakaranas din ng cluster rise na malawakang pag-ulan. So ingat po mga folks. At dito naman sa bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang Bicol Region, mauulap pong himpapurin dahil meron pong surface trough po dito na namumuo dito sa may bandang Quezon Province. Mula Kasiguran, Aurora, Isabela, pababa mula dyan sa may bandang Palanan, Baler, all the way hanggang di sa may bandang General Nakar. Damay na ang Polillo Islands at Camarines Norte and all the way sa buong bahagi ng Bicol Region na magiging maulap at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Mula sa Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila, asahan din ngayong hapon ang mga patuloy na pag-ulan dahil nga po sa nag-enhance na hahatak na ating habagat. At dahil sa accumulated water vapor sa may kalurang bahagi ng Luzon, asahan na magiging maulap at maulan ang bahagi. Kasama na ang Bulacan, Central Luzon. Siyempre, damay na ang buong NCR area. So, magdala ng pananggalang sa ulan nitong maghapon, mga folks. Sa Extended Luzon naman, lalo na sa may bandang Apari, Ilocos Norte, damay na ang Tugigaraw area. Nagiging katamtaman po lagay ng panahon. Pero mas mataas po ang humid o mataas na alinsangan sa inyo dyan. Sa mga Tugigaraw, so huwag pa rin masyado mag-dehydrate at magbilad sa tinding sikat ng araw dahil despite na katamtaman na magiging panahon ninyo, ay mataas po ang inyong magiging humid sa area na yan. At mula sa kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, pababa na yan ng La Union, patuloy pa rin kayo makakaranas din ng maulap, katamtaman hanggang sa magiging maulap na yung paporin. Asahan din ang mga isolated rain showers na may mga localized thunderstorm sa hapon o sa gabi. So, take note at magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan. So, very scattered po ang mga cluster natin, lalo na sa ibang bahagi ng Luzon. So, halos sa this weekend, hanggang bukas sa puto ng linggo, ha, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan at medyo unti-unting pagsungit ng mga pag-ulan sa kalurang bahagi nga po ng Southern Luzon area. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone sector at gaya natin inasahan, itinaas na nga po ng aking tropical cyclone sector ang dalawang shallow low pressure area at mula dito ay si 90W yan, si 99W ay nasa labas naman ito ng ating PAR at kumikilos ito pakanluran pahilagang pakanluran at nasa average wind speed na ito na 37 km per hour bugsong 46 km per hour. So maaring candidate na siya as tropical depression. Pero hindi ito matatawag sa local name natin dahil ito ay palayo naman sa kalupaan ng bansa. So gaya nating report kanina ay mahatak lamang yung ating habagat dito na magpapalakas ng hangin at mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas area.
Samantala, itong isang shallow low pressure area rin, nag-i-invest na rin as 90W na itinaas sa ating tropical cyclone sector. Nandito sa may silangan ito ng karagatan ng Governor Honoroso, yan yung pinaka-sentro niya. At dahil re-embed ito ay maaaring may susunod sa kanya na mabubuo mula dito sa may bandang Palaw. At ito ay maaaring ito na yung isa sa just in case na maging invest, kikilos ito pahilagang kanluran. At maaaring kung magkaroon ng enhanced alop ang circulation nito, maaaring maapektuhan nga po ang kung hindi ang Eastern Visayas or maaaring maapektuhan po ang bandang Bicol region. Ito kasi si 90W, gaya natin sinasabi, ay magiging shallow trough lamang na magbubunsod ito ng mga pag-ulan sa may bandang Davao Region, Sorsogon, at Lanao del Sur hanggang Zamboanga Peninsula. Pero maliit na ang tsansa na maging isang aktibo na low pressure area ito o tropical depression. Bagamat mababa, ay yung susunod sa kanya na possible candidate of invest ay maaaring ito ay kikilos pahilagang kanluran na. So tingnan natin, meron pa tayong at least mga within 48 to 50-hour period pa para obserbahan yung isang binabantay natin dito sa may banda silangan ng Mindanao. Just in case kung yung monsoon trough nito ay mag-combine dito sa nabubuong another circulation, maaring o posible na magtuloy-tuloy itong mag-enhance patungo sa may bandang Bicol region nga po. Bagamat magdedepende pa rin sa steering environment dahil nasa neutral po ang ating sea surface temperature. Naglalaro lamang ng 26 degrees Celsius. So hindi masyado mainit-init ang karagatan dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So magdedepende pa rin yan sa steering environment. Obserbahan po natin yan. At maaaring sa loob ng 24 or sa susunod na 24 oras, maaaring tumaas yan sa panibagong invest. Just in case, tatawagin itong 91W na, kasunod ni 90W. So, kapag naging o itinaas yan as bagong invest, mamonitorin na natin yan sa mga susunod pang araw dahil maaring mag-enhance pa yan paglapit dito sa may bandang Bicol region. Pero hindi pa nagtutugma yan sa mga computer models, so hindi pa rin natin niro-roll out. Ang possible nito na manatili lamang as invest circulation. At dahil nga po dito at nagkakaroon na ng ilang upward low convection, pero hindi pa masyadong organized yung circulation development niya sa may bandang Palaw. So maliit pa ang posibilidad niya sa ngayon na maging invest, hindi halos kagaya rin ni 90W na hindi naman significant din o hindi naging organized yung circulation. Bagamat itinaas na isang invest low pressure area. Nasa 1,006 hectopascals ang sentro nitong si 90W. Pero dahil embedded lamang siya ng monsoon trough, kaya mababa ang atmospheric pressure. Anytime may magpapalit sa kanya, so babantayin natin yan maigi. Hindi kagaya nitong si 99W ay meron na siyang upward low alok at circulation. Organized na po yung kanyang development dito sa labas ng ating Philippine area sa kanluran ng bansa. Kaya ay potentially o may mataas na potentially na siya na maging isang active low pressure sa loob at sa susunod na 24 o 48 oras. So wala tayong masyadong concern dyan kay 99W, kundi sa maaring kasunod na may mabubuo nga po, kasunod ni 90W. So ito ay ating babantayin pa rin dahil ito pa-northwest po ang kinikilos nitong shallow na ito o yung disorganized na cloud cluster na ito, mga folks. And so far ay patuloy natin binabantayan at wala pa naman significant movement speed ang dalawang low pressure area na ito. At di gaya kay 99W ay nasa 1,006 hectopascals ito. So tingnan natin dahil hindi naman masyadong organized, anytime ay patuloy lamang siyang magiging shallow at magpapaulan sa bahagi nga po ng Davao region. Kung pagbabase naman natin ang tropical cyclone assessment monitoring ngayong hapon, makikita po natin yung dalawang shallow circulation na ito. Itong si 90W nga po na makikita dito ay nag-embed na sa kalupaan ng Davao region o sa bahagi ng Mindanao. Pero yung susunod na papalit sa kanya, magkakaroon ng panibagong o yung mga anak. At ito ay maaaring magkaroon na ng upward low convection na kikilos pahilagang kanluran. So nakikita natin yung wind speed and direction. Nagkakaroon siya ng unti-unting shallow development, yung cluster ng kaulapan niya dito sa may bandang Palaw. So
Patuloy natin babantayin ito dahil kasalukuyang mababa pa ang chance niya magiging isang active low pressure sa ngayon. At kung titingnan natin sa mean sea level pressure, itong maaring sumunod kay 90W ay ito nga po ay maaring o posibleng maging isang active o manatili ring isang shallow low pressure area lang din. Dahil nga po sa epekto ng steering wind sa may silangan ng Dagat Pasipiko at dahil nga po sa naglalaro yung steering ng ridge of high pressure area dito, nare-regulate pa rin yung pag-develop ng mga low pressure systems dito sa silangan nga po ng Mindanao. Kung mapapansin ninyo, si 90W, hirap po siya na magkaroon ng enhancement dahil nga po sa nare-regulate yung steering environment sa paligid ng dalawang cluster na ito. At kung titingnan natin, hindi kagaya sa may bandang kanluran nga po ng bansa, ay tuluyan itong magiging isang active low pressure area, lalo na paglapit dito sa may bandang Hanoi, Vietnam. Dahil bumababa ito sa 1,002 hectopascals. So, candidate ito ng possible tropical depression. Ayan. Makikita ninyo, nagkaroon siya ng pagpula. Ayan, no? So, bumaba siya sa 1,000 hectopascals. So, may candidate siya na magiging isang active low pressure area nga po. Pero hindi kagaya ni 90W ay makikita natin ay hindi significant o hindi organized yung sirkulasyon na makikita natin dito sa global spectral model. Pero kung makikita natin yung maaaring kasunod ni 90W, ayan po, nagkakaroon na ng enhancement at 40% yung anomaly niya. So patuloy natin babantayin din na maaaring sa susunod na 24 oras o sa loob ng 48 hours ay maaaring ma-disperse din kagad. Nare-regulate kasi ng ridge of high pressure area sa may bandang Hilaga po. So alanganin po ang mga pamubuo nito ng mga active low pressure systems natin sa silangan ng bansa. Sa mga computer models naman, kung pagbabasahin natin mula kay GFS, makikita natin napaka-insignificant ng organized nito. Pero ayon dito ay yung kasunod ni 90W ay nakikita natin nagkakaroon pa ng inverse formation at naging active low pressure area pa siya habang bumabaybay ito sa may bandang Eastern Visayas patungo ng Bicol region. So, titingnan natin kung magtutugma yan. Kasi naman kay CMWF ay wala rin masyadong significant na organized itong papalit kay 90W. So, shallow trough lamang ang pinapakita dito. At kung titingnan natin kay 99W, dito mataas ang candidacy niya na magiging sa active low pressure area o tropical depression. Paglapit nga po niya ng bandang Hainan o Hanoi sa Vietnam. So, tugma-tugma naman sila, pare-pareho. So, mataas ang chance nito na maging tropical depression pa. Kay NAVGEM naman ay mas aggressive naman na pinapakita nito na kasunod ni 90W. Ayan, kung titingnan natin sa animation, ito po si 90W. Tapos, yung kanyang monsoon trap ay sasama dito sa kasunod ni 90W. Maaaring tawagin yan as 91W, just in case, kapag nangyari ang forecast ni NAVGEM. At ito ay kikilos pahilagang kanluran, nababaybayin nga po ang bahagi nga po ng Eastern Visayas at Bicol region. At posible pa nga daw na tumawid sa may bandang northeastern Luzon area at magse-central Luzon. Well, tingnan natin dahil insignificant pa nga po at disorganized pa sa ngayon. Pero makikita natin yung malinaw na explanation dito kapag sumunod na po itong bagong invest kung sakaling maging C91W at yung monsoon trough ni 90W ay sasama kay 91W. Samantala, ito naman si 99W ay tuluyan itong magiging tropical depression dito sa may bandang Hainan at habang ito ay babaybay sa kalupaan ng Hanoi, Vietnam, magdudulot ng malakasang pagbaha. So ingat po sa mga kababayan natin, maging sa bahagi ng Hong Kong na mahahawi kahit papaano ng outer rain band ni 99W. So medyo alanganin pa yung binabantay natin dito sa may silangan ng Mindanao. So tututukan natin yan maigi mga folks dahil halos malapit na nagtutugma yung mga forecast ni GFS, NAVGEM at ECMWF. Bagat si ECMWF masyado pang alanganin yung forecast niya. Ang emulation nito, extended forecast hanggang July 16, 2024 pa po mga folks. So hanggang next Tuesday po, malalaman natin kung significant na mabubuo itong kapalit kay 90W or tatawagin as 91W. So abang-abang lamang mga folks sa mga susunod na update. Samantala, sa ulat din doon natin ngayong hapon ay mula kaninang 12 AM. So far, wala naman tayong naitala dito na magnitude 4.0 pataas ayon sa data PDP box.
So wala namang magnitude 4. Diretso agad tayo sa historical earthquakes natin kung nakakailang lindol na po tayo ngayong araw. So kung titingnan po natin at ilo-load natin ang month of July. Yan. So nakakatakot. Meron tayong isang magnitude 7 plus. At kung ito-total natin ay nasa 492. Nasa 492 po ang total earthquakes natin ngayong araw. 459 dito is magnitude 2.0 pataas. At 30 na po ang magnitude 4.0 pataas. Dalawa pa rin ang ating magnitude 5.0 at isang magnitude 7.0 plus na pinakamalakas na lindol na itala ngayong buwan. And so far ay hindi pa naman masyado nangangalahati pa ang total earthquakes natin. Well, tingnan natin sa mga susunod pang mga araw mga folks. Dahil mas aggressive po yung mga galaw ng ating mga tectonic plates. Gaya na lamang sa may bandang Sultan Kudarat na nagkaroon ng medyo malakas sa pagyanig. Dahil nga po yung Cotabato plate ay gumalaw po. Gumalaw po yung tectonic plate sa may bandang Cotabato plate dito sa karagatan na ito. So medyo mag-iingat pa rin tayo mga folks. Hindi pa rin natin alam ang susunod na kung may susunod sa kanya di sa may bandang Surigao del Sur, at least medyo ready po tayo mga folks. At narito naman natin 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng weekend o ngayong Sabado, July 13, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, July 13, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong maga at nitong tanghali. Medyo lalit lang tayo ng konti dahil medyo busy tayo kaninang maga. At visit lamang sa ating website para sa gusto malaman ng real-time events at dynamic event mula sa ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies, lalo na may active, may mga, hindi naman active, may mga low pressure area na po tayo na binabantayan. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.